Guys, para kaming tangang tatlo. Habang kumakain kami ng ice cream, biglang nag-brown out dito sa buong Copperfield. Nanonood pa naman kami Nanonood ng kami One na- Piece. Ang ganda pa naman eh. Andun na kami sa climax na eh. Ngayon labas namin. Eat mo, eat. Walang ilaw lahat. You put it me. Okay, eat. Mga kapitbahay namin, wala din. Mga ilaw lang rin, mga Christmas light lang din. Mga solar. Ah, may lumabas oh. Saan? Tingin din siya sa labas. Oo, na. May mga naglalabasan. Ayan o, si Ate Jonah nag-message din sa akin. Oh, bemo. Yung nagmamasa, sabi niya, may kuryente kayo? Wala din te, ate. sabi mo. Lahat. Oh my god. I opened the light over there and it did not work. Yeah, wala kang kuryente. Hindi talaga mag-work. Ikaw naman eh. Ang ganda pa naman ng panood namin. Ano na 10:30 na dito guys sa Canada. Kami sa Calgary. When it's dark now, it's 3 p.m. now in the actually. 3 p.m. 3 p.m. So yun guys, update namin kayo mamaya kung anong oras magbubukas to. Tingnan natin For yung sure outage. may may malaking problema to. Isipin niyo buong ano namin, no? Community namin. Hindi ko lang alam sa iba. Yeah. So nag-text si Ate Jarba, copper fan pa rin ba yun? Okay. So yun. Damay-damay na to. Guys, yan, napa-research tayo kung saan may outage, no? Titingnan natin kung meron na nag-report kasi nga brownouts natin na ilang minuto na. So, meron dun sa Northeast, meron din dito sa Parkdale. So, 139 customers affected. Pero, nung pagpunta ko dito sa area namin sa Southeast, 3,633 ang affected. So, Okay. yan, ngayon talaga 10:24 ng gabi. Areas affected, East Shepherd, Industrial, Copperfield, Hotchkiss, New Brighton, Rocky View County. So, marami-rami, 3,600 kaming kabahayan. And Dami then, yan. cause under investigation. So, we don't know kung ano bang dahilan ng brownout. May sunog ba? May pumutok bang whatever? Yan, under investigation. So, unplanned outage to. Walang sinasabing dahilan. Pati sila curious. So, iniimbestigahan pa kung ano yung kadahilanan. Ayan. Problema ngayon, ang init. Kasi na yung weather namin ngayon Meshit, is medyo meshit, mataas. Kaya kailangan namin guys electric pan. Nag-electric pan nga kami. Oh. Sabi ni Ate Jonah, o sana daw hindi matagal at may food nga sa freezer. Mm-hmm. So, dito naman, di ko na-experience pa yung sobrang matagal. Parang maximum 1 hour lang, no? Naaayos din nila agad. and their car works. So, para lang kaming nanonood dito sa bintana. Yung Problema mga no? dumadaan ng kotse. Yan, yung tinitingnan namin yung labas. Super dilim talaga. Tapos may lumalabas ng mga homeowner. Curious sa makikita nila sa daan. Yun. Their car have powers. Problema pa naman, nagsasaing ako. Ay, naalala ko na, may battery pack nga pala ako. May power station nga pala ako. How efficient. So magagamit ko yun. Kasi ano guys nagsasaing ako. Ay, binuksan ko yung ilaw, wala nga pala. Yeah, because there's no internet. I don't need something. Pops, the balloon or the fire Bigat. or the brick that. Ito yung power station natin guys, no? Hindi ko lang alam kung may charge. Tingnan ko nga. Dapat sina-charge mo yan. Nung copying pa yata yun Oo. Naku, 26%. Ayos ah. Di ba may isa ka pa? May isa pa ako. Dalawa to eh. So,
So, naisip ko nga, buti na lang, nangyari to na maganda ang weather. Kasi kung winter Ay, oo. to at malamig, patay-patay tayo sa Oo, lamig. yari tayo dyan. Hindi naman yan, feel ko emergency talaga. Kunin ko lang muna yung yung sinaing kasi mabababad yung kanin nun. Ayan, gagamitan mo power station. Sige. Gamitin ko yung power station. Kaya akit ko na lang kasi ang bigat nung nung power station ko. Tsaka para mapatay ko. Dali lang naman to. Late na kasi kami nakapagsaing. Habang nanonood nga kami. Ayun, so nagsaing muna ako. PM, ay 12:30 Estimated nila? ang expected i-restore. Sabi lang yun ng NMAX. Tagal. Siyempre nagbibigay sila ng estimate. So, sasak lang naman natin yung ating... Yun lang, hindi ako naka-charge. Ito, pwede dito. Kaya may ilaw na. You know, nakapag-sign pa kami habang... Sayang ako. Ito naman kasi si Alvin, umakyat lang, hindi niya alam na hindi pala na Hindi ko kasi napindot siya kanina. So, nawala sa isip ko. Kaya yan, sasaing muna tayo dito. At least, pwede yung power station natin, di ba? 1,000. Alright. So, yun guys. Mamaya na lang ulit. Sabi 12:30. Pero pwede ko rin naman gamitin yung ito pang electric fan namin. 2 hours pa. Okay, yan. Meron pa ako yung battery. Isang ganyan pa. Alright. So, guys, based dun sa website ng NMAX, 12:30 pa raw yung expected nila. 2 hours. So, halos 2 oras pa pala. Tapos yung sinaing ko. Malapit na rin matapos. Yan siya. Oh my God. Ang init na. Grabe. Pero buti na lang din guys, no? Hindi nga siya pumatak ng sobrang lamig. Kasi kung nagkataon, yari kami sa lamig. Kasi nga, patay din yung niyan, yung furnace natin. So, mas magiging problema natin yun. Well, at least ito, init, wala namang problema dyan. Tsaka buti na lang may power station tayo, magagamit ko siya. After na tong pagsaing ko, sasaksa ko tong electric fan eh. Alright, ayun, may stop na yung sinaing ko. Alright. A few moments later. Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel. So, wait, na ako lang yung ating music. Yan. Kanta ko yan. Ginawa ko kanta yan. Yan. So anyway, update ko lang kayo guys dun sa nangyari nung nakaraan So, nag-brownout nga dito sa amin. Bali, tumagal siya dito sa, dito sa area dito sa community namin ng 2 hours dito sa 2 hours. So, sa iba ay parang umabot ng magdamag. Kila Ate Jonah kasi halos nandun lang sila sa kabilang area. Parang morning na raw ata nag-resume yung kuryente. So, based dun sa guys, sa report, parang nagkaroon ng problema yung NMAX. Yeah. So, tinanong ko nga si Emma kasi hindi ko na check kung ano nangyari dun sa kuryente nga na yun. So, sabi ni Emma, may damage daw yung NMAX equipment. Yun ang sabi niya. Halos ilang libong residente guys yung apektuhan dito sa amin. Actually pangalawang beses na namin na-experience yan dito na nag-brownout. Yung unang-unang nag-brownout nandito yun sila Shoutout kila Crystal at Marvin. Yung nung bumisita sila dito sa bahay, yun, nag-brownout yun. Kaya niloloko ko si Crystal nang sabi ko, siguro may balat ka. Pero joke lang naman yun guys, no? Ayan. Then, yun nga, nung nakaraan, 2 nights ago, ayan. So, nagulat lang kami, nanonood kami ng movie noon. Tapos bigla na lang nag-brown out. So, yun, napa-research nga si Emma that time. And, nung time na yun, syempre, hinahanap ako nung nagiging problema. So, based lang dun sa website nila, so, ilang libo nga daw yung naapektuhan.
Kasi talagang totally blackout dito sa area namin. Ang daming na nagsipaglabasan, di ba kung nakita niyo yung video. Maraming lumabas na mga residente. Kasi talagang nagulat kami lahat eh. In the middle of the night. Buti na lang din guys. Good thing na lang din. Hindi siya yung pumalo ng yung weather namin ng halos 2 digits na ano no na minus. Kasi kung nagkataon yun, ako, napakahirap nun, napakalamig nun dito sa bahay. And buti na lang, nung time nga na yun, na nangyari yun, is maganda yung weather namin. Tapos, wait, hinaan natin yan. Yan. And good thing na nga lang din guys, na maganda yung weather na yun. Kaya, okay lang. And yun nga, at ginamit natin yung power station natin, dahil hindi nga malamig, sobrang init naman that time. So, at least na gamit natin yung power station natin. Ayan. So, malaking tulong yun guys, no, yung power station. Kasi pag kami mga emergency nga na ganyan, magagamit mo siya. Even sa mga camping, pag magka-camping kami, nadadala ko siya. So, pwede akong magluto, pwede akong, yun nga, sinaksa ko yung electric fan, pwede kang mag-charge yung cellphone mo, syempre. Maraming bagay na pwede mo siyang paggamitan talaga. Kaya hindi ako nagsisi na bumili ako. And ewan ko nga, hindi ko masasabing na paganda kasi nga yung time na yes, sa mga hindi nakakaalam guys, no, yung power station ko kasi na yon, kaya naging dalawa yon, kung nakita niyo sa video, kaya naging dalawa yon kasi nung bumili ako, may problema yung mismong screen nung power station natin. So, nung ni-report ko siya, kasi on that day, nung dineliver, binuksan ko siya, syempre, tinignan ko. Actually, nung una, hindi ko napansin eh. Napansin ko na lang nung parang ilang beses ko napansin ko na lang nung parang siguro mga 30 minutes ko na charge yung yung power station ko. Tapos, nung yung chinek ko yung screen, sabi ko, bakit parang may something na siguro na bump yun, hindi ko alam. Pero silyado naman siya. May styro naman sa lahat ng gilid niya. Siguro nagkaroon lang talaga ng problema or nabagsak, 'di ba, habang siniship. So nung ni-report ko siya, and maganda naman yung reply sa akin. Halos hindi ako nagka-problema. Sabi lang sa akin, picturean ko nga lang daw. And yung issue nga na yun, then sinend ko sa kanila. And yun, sabi lang nila, okay, sabi nila, papalitan natin. So, ganun lang. So, sabi ko, paano ko ibabalik tong, yung power station ko? Sabi nila, hindi na raw. Sabi, parang sa akin na lang din daw. Parang, na lang din nila na, hindi nga, binigay na lang sa akin. So, kaya naging dalawa yun. Kaya, yun, bala ko sana ibenta, pero naisip ko, bibigay ko na lang sa brother ko. Iuwi ko sa Pilipinas, pero yun nga lang, 110 siya. So, sabi ng brother ko, i-convert na lang daw niya. I mean, meron siyang, siguro, transformer na 110 to 220. So, pang in case of emergency lang naman. Hindi naman siya talaga totally na gagamitin mo talagang everyday, no? So, pang emergency lang. Tsaka pang may mga lakad-lakad ka. So, yun. Anyway, balik tayo dun sa kwento nga na yun. And, hindi namin na-expect na hanggang dito pala sa Canada, may mga ganyang brownout din pala, no? Kasi, syempre, iisipin natin, Canada, no? Kasi ang na-experience lang namin ng brownout doon sa probinsya namin grabe talaga 'yon. Pero ngayon hindi naman na siya nagbo-brownout sa probinsya namin. Siguro mga 2 years na o 3 years na siguro na nangyari. Pero pamula nung since bata pa ako hanggang alam mo yun, asawa na ako, issue pa rin talaga sa amin yung brownout na yan sa San Jose Occidental Mindoro. Yan. So marami makaka-relate yan. Kung taga San Jose ka, nanonood sa vlog ko, malalaman mo yung ibig ko sabihin na talagang grabe talaga. Halos hindi talaga siya maayos-ayos dahil nga, alam niyo na, siguro may mga, alam niyo na, sa mga, basta, alam niyo na yun, kung mga corrupt, yan. So, ang tagal na naayos talaga yun, pamula nung bata pa ako. Ayan. Baby? Bakit? Nakikinig ka? Nakikinig ka sa vlog ko? Nakabukas ko lang. Narinig ko kasi nag-aano yung ano mo. Ayan. So anyway guys, ayun si Emma, chine-check ako sa camera. Salita ka nga. Salita ka. Lunch ko. Lunch daw niya. Ayun. So,
Ayan, so habang nag-vlog ako, may narinig kasi ako eh. Malapit ako doon sa camera, ayun oh. Yun, yung sa may bintana na yun. Yun yung IP ko. Say hi ka sa vlog. Hi. Ayan, so break time, lunch time daw niya, sabi ni Emma. Ayan, so, yan. Sana ba ako? Sana ba ako sa kwento ko? Ayan, si Sayon nag-hi kay mami niya. Ano yan, lagi kasi kami chinecheck na Emma kung anong ginagawa namin. Especially si Zion, sinisilip niya. Ayan. So yun nga, based din nga sa kwento ko, since bata nga ako, ayan, sanay na tayo sa mga brownout na ganyan. Ayan. Kaya nagulat lang din kami na hanggang dito sa Canada ay meron pa rin ganyang brownout. Alright? So, Sayon, say hi ka sa vlog natin. Hi. Ayan. So, naka-busy sa akin kasi nag-grocery kami kanina. So, may mga binili lang ako konti kasi bala ko magluto ng sasyadong manok. Or apritadang manok pala. Apritadang manok. Ayan. So, binabad ko lang yung manok kasi wala tayong ulam. No? Ayan. What? Kuya Brayden. Kuya Braden. Yung pinsan niya yun doon sa Germany, binabanggit niya. Ayan. So, ang gagawin namin ngayon ni Zion, yun nga, after namin mag-grocery ng konting ano lang naman. So, magluto ako ng lunch at siyempre kailangan din kumain. Then mamaya kasi, susunduin natin si Emma sa work niya dahil Monday ngayon. Alam niyo na, ano natin, off natin ngayon kaya masaya tayo. Daddy. Yeah, then after namin mag-lunch, siguro, what? You forgot to wash this. Oh yeah, oo, wash natin yan. So, after namin mag-lunch, ayan, so balik ulit ako dito sa aking PC. So, gagawa na lang ulit ako ng music gusto ko praise and worship ulit na medyo jazz ang version. Ayan. So, iba naman, no? Ayan. Kasi may mga guys, thank you sa mga sa mga nag-follow dun sa Spotify ko. Ayan. So, nakikita ko kasi kung ilan yung mga naka-follow. Yan, so ilan yung nabu-views ng music ko, yan. So happy ako kasi may mga nakikinig ng music natin. Even din sa sister ko sa Germany, yan, shoutout sa iyo ate. Tsaka yung mga friends niya doon kasi may mga nagjo-join sila sa mga, alam nila, church nila. So gusto nila yung mga music na ginagawa ko. Tapos binigyan niya nga ako ng tip sabi niya, pag gumawa daw ako ng praise and worship, gusto nila yung upbeat naman. So yeah, gumawa naman tayo nun at yan, nagustuhan niya naman. Yan. Kaya thank you sa mga sa music ko, no? Sa mga nakagusto ng music ko. Yan. So maraming guys, iba-ibang genre, hindi lang praise and worship, may mga love song ako doon, alternative, sa mga ganun, mga OPM music. Yan. So madali lang kasi guys gumawa dahil nga alam niyo na AI, so sobrang bilis lang. Basta alam mo yung gagawin mo, paano mo i-construct yung music, ano yung klase ng music na gusto mo, anong klase ng boses na gusto mo, paano yung pasok ng intro, chorus, mga refrain, bridge, mga ganun. So, depende yun sa'yo guys kung paano mo siya i-arrange talaga. So, parang ikaw yung nagmamando talaga kung ano yung gusto mo, kung ano yung klase ng gusto mo music, yun yung i-apply mo. Then, yun na, bahala na yung AI gumawa. Basta, importante, makagawa ka ng lyrics, no? Kasi yung lyrics na importante. Kasi kung wala kang lyrics, walang boses yung music. Diba? So, yun lang. So, yeah. Ayun guys, magluluto mo lang muna ako ng lunch namin ni Zion at kakain muna kami. Then after nun, balik na tayo dun sa normal na gagawin natin. Alright, so yun guys, hindi ko na patatagalin itong vlog na to and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. And yeah, we'll see you on the next one. Peace.